Ito na ang huling laban nila Asta at Yuno laban kay Lucius, kung saan malalaman natin kung ano ang mangyayari kay Julius. Kaya naman simulan na natin ang chapter 387 hanggang chapter 389. Ang chapter na to ay may title na Limit Breaker, kung saan sa huling atake nila Yuno at Asta ay nagawa nilang mahiwa ang dalawang kamay ni Lucius. Sa isip ni Lucius na ang Spirit Dive ni Yuno at ang Devil Union ni Asta ay nabot na nila ang tunay na pakikipagsanib kila Bell at Libby, at una daw itong nangyari noong kinalaban nila si Lucifero, at ito din ang resulta ng kanilang pakikipagkumpetensya sa bawat isa. Kaya naman kanyang nasabi sa dalawa na kung mag-isa lamang ni Asta or mag-isa lamang ni Yuno ay hindi nila makakamit ang lakas na meron sila ngayon. At habang patuloy na sinasangga ni Lucius ang bawat pag-atake ng ating mga bida, ay nagpakawala muli ito ng iba't ibang klaseng maika, sabay sabing siya raw ang Wizard Emperor, kung kahit gaano daw ang ilakas nila Asta at Yuno ay hindi siya magagawang matalo ng dalawa. Sinabi naman nilang dalawa na anong sinasabi mo na Wizard Emperor, dahil hindi raw naiintindihan ni Lucius ang tunay na kahulugan ng pagiging Wizard Emperor, dahil habang nanonood ang lahat ay wala raw kikilala kay Lucius sa titulo na kanyang sinasabi. Ang kanilang kagustuhan daw ay isang Wizard Emperor na siyang kinikilala ng lahat, at sa kanilang patuloy na pagsugod kay Lucius ay napunta sila sa isang parte ng lumulutang na lupa. Gumamit muli ng magic si Lucius na parang special magic, kung saan sa damakmak na light or lightning magic ang bumabagsak sa kanila. Pero kahit ganun pa man ay nagagawa pa din itong pigilan ng dalawa. Nagmadali si Astang lumapit kay Lucius, pero si Lucius ay hindi inaayaan na makalapit ito sa kanya. Kaya naman pinagalaw niya ang malaking tipak ng pader patungo kay Asta, samantalang si Yuno ay sinisira ang bawat bato or pader na binabato din sa kanya. Nagawa niyang makalapit kay Lucius sa mga sandaling ito, at napansin ni Lucius ang kakaibang magical power na taglay ni Yuno, at nagkaroon ng malaking liwanag sa pagtatamaan ng kanilang mga sandata. Sinabi ni Yuno ang katunggali na gusto niyang lagpasan ay walang iba kundi si Asta, at hindi raw sapat ang lakas ni Lucius, at nang ito ay marinig ni Asta ay napangiti ito sa sinabi ni Boy Pogi. Sagot naman ni Lucius na sobrang nakakamanga talaga ang magical power na dinataglay ni Yuno, dahil narating nito ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan na kahit ang lakas na kanyang taglay ay narating na din ni Yuno. Kung kahit tanong nito kung bakit nais makipaglaban ni Yuno kasama si Asta kahit na nga ba in-acknowledge niya na ito. Sagot ni Yuno na walang kinalaman ng kanyang magical power kung bakit nais niyang kasama sa laban si Asta, at dito ay nagalit si Lucius dahil bawiin daw ni Yuno ang kanyang sinapi, dahil sinasabi daw ba nito na hindi niya kayang sukatin ang katulad ni Asta na wala namang mahiga. Ang katulad daw ni Asta na walang magic power ay walang karapatang mabuhay sa mundo, at dito ay tila ba nagbago muli ang itsura ni Lucius, habang nasabi naman ni Asta na kahit hindi patas at kahit hindi siya perpekto ay walang karapatan ng sino man na gawin ang nais nilang gawin sa sarili niyang buhay. Ang paghihirap daw na kanyang tiniis dahil sa kawalan niya ng maika, mga frustration at pagkawalan ng pag-asa, ang lahat daw ng ito ay kanya lamang kung kahit hindi niya hahayaan ng sino man na diktahan ng kanyang buhay. Sa pag-atake ni Yuno ay nasabi nito na sa uli ay si Lucius daw ang walang kwenta sa lahat, habang si Asta naman ay nasabi na si Lucius ay hindi si Julius kung kahit walang hahanga na sino man sa kanya. Sagot ni Lucius na manahimik daw si Asta, at sa malakas niyang pag-atake ay napalipad papalayo ang bida dahil wala raw paraan na maging mali ang katulad niya na isang Wizard Emperor. Subalit si Yuno ay nakalapit din agad sa kalaban at sinabing hindi siya matatalo sa katulad ni Lucius, sapagat ang pangarap daw nilang dalawa ni Asta ay maging isang Wizard King ng Clover Kingdom. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-atake kay Lucius, at dito na magsisimula ang chapter 388 na may title na Judgment Time, kung saan si Yuno ay nagpakawala ng tatlong palaso patungo kay Lucius, habang ang mga mamamayan ay nananalangin na matalo na ang kalaban. Si Asta naman ay naganda ng isang paghiwa, kung saan pinalaki niya ang kanyang sandata para hiwain sa gitna ang halimaw na gawa sa blood magic, at nakikiusap naman ng mga nakakapanood sa kanila na sila na ang bahala sa lahat, gaya ni Zeke, Captain William, Captain Yami, ang mga member ng Black Bulls, ang pamilya nila sa simbahan, si Nak, si Mimosa, ang magkakapatid na Silva, sila Magna at Lak, sila Gauji at Captain Real, ang magkapatid na Langris at Finral, sila Mimosa at Charmy, sila Vanessa at Gray, at ang iba pang mga extrang karakter. Patuloy na inahabol ng dalawa si Lucius hanggang mapunta sila sa kabundukan, at narating din nila ang karagatan hanggang sa mawasak ang ibang parte ng kalupaan, at sa pagpapakawala ni Lucius ng mga sandata na gawa sa light magic ay madali lamang itong winawasiwas ng dalawa. Nagawa ng makalapit ni Asta kay Lucius, at sa kanyang isip na isang atake lamang ang kanilang kailangan upang makagawa sila ng opening laban kay Lucius. Kaya naman habang umiiwas ang dalawa sa bawat mag-atake ng kalaban ay nasabi naman ni Lucius na ito
ito ang lakas nila Asta at Yuno kung saan nilagpasan nila ang kanilang limitasyon, pero alam niyang hindi na ito magtatagal kung kahit kailangan na lamang niya itong tiisin para siya ay manalo sa laban. Subalit ang hindi alam ni Lucius ay may isang tao ang papalapit sa kanila at dito ipinakita si Noel kung saan kanyang naisip ng pagkontrol sa kanyang magic power ang pinakamahirap sa kanya noong simula, pero alam niya sa kanyang sarili na magagawa niya ito ngayon ng maayos. Patuloy na lumilipad si Noel patungo sa tatlo at kitang-kita naman talaga na alam kong kitang-kita nyo din ang kuyukot na meron si Noel na may dalawang malulusog na monay sa ilalim ng kanyang saya at naisip muli niya na masyadong malayo ang kanyang distansya at sobrang bilis ng paggalaw ng tatlo, pero sa mga sandaling ito ay tila ba nagpalabas si Noel ng maliit na magic at sa pag-iwa ni Asta sa kanya ay kanyang napansin din na tinamaan ng kanyang dibdib ng maliit na anti-magic. Dahil sa anti-magic na ito ay nagising si Julius habang ang atake naman ni Noel ay sumapul sa mukha ni Lucius at tila ba naramdaman niya na hindi niya maigalaw ang kanyang katawan dahil sa kagagawa ni Julius, kung kaya't si Yuno at Asta ay sinamantala ang mga sandaling ito at nasabi ni Julius na ito na ang tamang oras ng paghahatol. Nagawang hiwain nila Asta at Yuno si Lucius at pagkatapos ng kanilang atake ay unti-unti nang nawawala ang Devil Union ni Asta, ganun na din ang Spirit Dive ni Yuno, samantalang si Lucius ay nasira na din ng mga pakpak dahil sa mga oras na to ay nabasag na ang core sa kanyang dibdib na pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos noon ay dito na magsisimula ang chapter 389 na may title na The Greatest Achievement, habang natanong ni Lucius kung bakit at paano nangyari ito dahil isa siyang perpektong tao, pero sagot ni Julius na siya ang Wizard King at naniwala siya sa mga Magic Knight ng Clover Kingdom na kaya nilang ipagtanggol ang kanilang bansa. Nahigitan daw ng pagtitiwala ng mga tao kila Asta at Yuno ang salvation ni Lucius, kaya naman ito raw ang kasagutan kung bakit siya natalo, pero sagot ni Lucius na hindi raw magagawa nila Yuno na magkaroon ng tunay na kapayapaan sa mundo, pero sagot ni Julius na wala silang karapatan na magdesisyon sa bagay na yun kahit na nga ba nakikita nila ang hinaharap, at yun daw mismo ang dahilan kung bakit kailangan magsumikap ng lahat. Sa pagkawala ni Lucius ay unti-unti na ding nawawala ang halimaw na si Morris habang naramdaman nila Yuno at Asta na nagbalik na ang mana ni Julius at sinabi ni Julius na maganda raw ang pinakita ng dalawa. Sobrang naging masaya ang lahat dahil sa wakas ay tapos na din ang laban, habang ang dalawa nating bida ay syempre masaya dahil sila ang nagwagi, at sinabi ni Julius kay William at Yami na masaya siyang nagtiwala sa dalawa dahil nagawa nilang mag-guide ng maayos ang kanilang Magic Knight at magkaroon ng ganitong klaseng resulta. Sagot ni Yami na dahil tinanggap sila ni Julius noon ay nakarating sila kung ano man sila ngayon, at sabi muli ni Julius na ginamit lamang nila Asta at Yuno ang kapangyarihan ng Spirit Magic at Anti-Magic para matanggal si Lucius at maiwan siyang mag-isa, kaya naman nakagawa daw sila ng achievement na hindi kayang tumbasan ng iba, habang makikita natin na maraming sugatan o malapit ng mamatay na mga Magic Knight, at naisip naman ni Zeke na gusto niyang lumakas pa sa hinaharap. Tinignan ni Julius ang lahat at nasabi na malaki ang pinsala na kanilang nagawa, at nasabi naman ni Leo na nagawa nilang magtagumpay, pero sagot ni Meriolio na malapit nang maubos ang kanyang magic at tiyak na ang kanyang kamatayan dahil wala na siyang katawan na babalikan. Ganoon na din ang lahat ng member ng Crimson Lion na namatay na hindi na rin magbabalik, at dagdag pa nito na maganda ang pinakita ng lahat at ginawa niya din ang lahat ng kanyang makakaya, samantalang ang kanyang dalawang kapatid ay nalulungkot sa unti-unti niyang pagkawala. Nasabi ni Julius na bilang Wizard King ay ito na ang kailangan niyang gawin, at sa paggamit niya ng kanyang Grimoire ay isang liwanag ang pinakita sa kanyang katawan kung saan ginamit niya ang kanyang Time Magic, at isang liwanag ang nagmula kung nasaan sila kung saan unti-unti itong lumalaki hanggang sa masakop nito ang buong Clover Kingdom. Pagkatapos noon ay bumalik ang katawan ni Meriolio na kung saan naging masaya ang kanyang mga kapatid, habang si Captain Jack ay muli ding nabuhay. Ganun na din sila Marks kasama ang dalawang kulugo. Nabuhay din ang lahat ng Magic Knight na namatay sa laban. Bumalik na din ang katawan ng mga member ng Lion Crimson. Sumaluto si Yuno at Asta, ganun na din si William at Yami, habang si Marks ay naiyak dahil alam niya na ang mangyayari, sapagat pagkatapos ng huling magic na ginawa ni Julius ay kanyang sinabi na pinapaubayan niya na ang Clover Kingdom sa apat, at pagkatapos noon ay unti-unti na ding nabibitak ang kanyang katawan na hudyat ng kanyang kamatayan. So mga kaibigan, dito na nagtatapos ang tatlong chapter, and take note hindi pa ito ang final English translation dahil sa January pa maglalabas ng official na translation para sa chapter na ito. Kaya naman kita-kits na lamang at sana'y nag-enjoy kayo. Goodbye!